Hello, so ito yung reading natin for collectives. Take only what resonates. Ako pala si Madam P. Kung hindi ka nakaka-relate sa reading, pwede kang mag-next video or ibigay mo sa ibang reading na ito. Feel free to comment down below. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. So let's start your reading. You do have here the High Priestess. Actually, napakagandang sign itong the High Priestess. No? This is a major arcana. This is you. You are a very spiritual person. Kinukuha mo na nga itong mga tarot reading as your guide. And any spiritual stuff ay ina-apply mo sa buhay mo. Anything na matutunan mo, malaman mo whether astrology or palm reading, yung iba pwedeng nakapagpa-book na ng mga personal readings nila, no? But anyway, with the Ace of Cups, nakikita natin yung pag-i-embrace mo dito sa bagay na ito. Or ikaw mismo ang gumagawa nitong mga bagay nito. You could also be a tarot reader, or pinapractice mo yung mga spiritual practices na ito at ini-apply mo ito sa buhay mo. Yung iba, pwedeng nagagawa mo na rin ito para makatulong or makapag-share sa iba ng mga natututunan mo na rin. And you do have the Six of Swords. The person you're dealing with is, nakita natin, currently pwedeng naka-move on na or naka-move on na or nag-move on na itong taong ito sa connection ninyo. But unfortunately, with the Ace of Cups, nandun pa rin yung emotion or love mo para sa kanya, kasi might be with the High Priestess, nakakaramdam ka pa rin ng spiritual connection sa inyong dalawa. With the Page of Pentacles, pwedeng may child or children na involved dito na nagiging dahilan para mas mawala yung focus or pagpapahalaga ng person na ito sa'yo. Kung wala namang child, it could be your person being immature. Lalo na sa area na may kinalaman sa love or relationship. Hindi pa maganda yung nagiging connection ninyo kasi nagkakaroon ng separation with the world at the bottom of the deck. So pwedeng currently may nakakaramdam ka pa rin ng spiritual na connection dito sa person na to. Kaya lang yung distance ninyo sa isa't isa or yung separation ninyo nagtutuloy-tuloy at lalong lumalayo yung distance or separation, ano? The Nine of Cups, nakikita natin marami ka namang options with regards to love or marami namang iba dyan with the Eight of Cups. And kung hindi man ngayon, in the future meron. So, parang wag kang mag-settle sa past. Kasi, the more na ini-stop mo yung sarili mo to embrace itong mga bagong person, bagong people, new soulmates na dadating or nandyan na sa buhay mo. Kumbaga sa halip na shift mo yung attention mo sa kanila or sa future nito, mas nagfo-focus ka sa past mo. So, the advice for you is, of course, focus on the future. And huwag mo nang isipin masyado si past. If nagkaroon ka ng growth or mga learning sa kanya, natuto ka ng mga ganitong mga bagay, spiritual na bagay dahil dito sa person na to, maaaring yun yung lesson na naituro niya sa'yo. Lesson niya sa'yo is para i-align ka sa purpose mo or maiayos yung iyong path, especially spiritual path. And the Empress is here. I see that this person likes you physically, physical attraction. Lalo na kung hindi naman kayo masyadong nakita or nagkaroon ng pagsasama. 'Di ba? Kasi nowadays hindi mo pa rin masasabing kilala mo yung isang tao kung sa chat or sa sa video call or what. Makikilala mo lang yung person na yun through his or her ascendant. Pero yung pagkakilala mo sa kanya or pagkakilala niya sa'yo is hindi pa rin ganun. Kaya more on physical attraction ang naramdaman nitong person na to. Kaya lang with the Hierophant and the Tower, also major arcana, puro major arcanas itong sa side niya. I feel like this person is naging lesson nga lang siya sa buhay mo. And now the Tower is here, so embrace the ending na nangyari sa inyo kasi hindi ka naman totally nawalan. Dahil itong taong ito, naging parte siya ng buhay mo para nga mas ma-figure out mo kung paano mo huhubugin ang sarili mo sa better na ikaw. And pwedeng malaki ang naitulong ng taong ito regarding sa bagay na yun.
the Eight of Swords and the King of Wands. If you will look at the King of Wands, you can see a king na nakaupo sa kanyang chair and looking at all those things in front of him. And this could be your future. As you can see, yung king parang ano siya, no? Parang lasing, parang dreamy. So, with the Eight of Swords, if you will keep on dreaming about this person, thinking about this past, hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin eh. 'Di ba? Or hindi mo, parang na-stuck ka na lang into dream. And, it's time for you to wake up na. The Eight of Swords is, ang nagpapa-stuck na lang sa sarili mo or sa buhay mo is ikaw din. So, parang, ikaw lang ang may kakayahan na makawala dyan sa pag-expect, pagpapantasya, or pag-iisip dito sa person na to. There's a better future for you, pero wag mong hayaan ang sarili mo ay ma-stuck sa nakaraan para hindi mag-grab or makuha ang magandang future na naghihintay para sa'yo. The Knight of Cups and the Queen of Wands, there's a new person, definitely, with the Queen of Wands energy. Ito yung person na parang tutulong sa'yo, mag-a-advise sa'yo. This could be new love for you. And yeah, the Five of Pentacles, the Three of Swords, and the Sun. Medyo masakit, medyo mahirap. Yung iba, you will feel like losing something pag in-embrace mo yung ending or etong person na to, kasi parang totally hindi ka pa naman nakapag-healed sa ending or sa separation ninyong dalawa or pagtatapos ng connection ninyo. But you do have the Sun, 'di ba? Parang nabanggit ko nga kanina, kailangan mo nang gumising, 'di ba? The Sun is like showing to me as wake up call for you. And this message, itong reading na ito, ay binibigyan ka ng message or pinaparating sa'yo na okay na yung connection ninyo ng person na to. Meron ng completion with the world. And nasakit kasi parang mawawala itong person na to, or nawala naman na talaga siya, hindi mo lang totally na accept. But time for you to move forward and move on with your life. Okay? May kanya-kanya naman talaga kayong buhay nitong person na to. It's just that nagkaroon ka ng expectations regarding sa inyong dalawa in the future. And medyo mahirap at masakit yun kasi, of course, it feels like yung dream mo hindi naman siya mailalagay sa reality, nag-expect ka pa naman. Pero sabi ko nga, hindi naman yun nagtatapos doon. Dahil meron pa namang mga bagong tao at bagong opportunities na naghihintay para sa'yo sa future. Kailangan mo lang i-shift yung direction mo or yung focus mo sa bagay na ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.